Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon.
Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niniliwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano'y sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na ang kanyang salita ay tulad ng ulan, na nasa pagbagsak sa lupa ay hindi na nagbabalik, kundi nagiging pandilig sa mga pananim. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, ay hindi na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pangdilig. Kaya may pagkain at butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong aawitin. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sumabay po tayo sa pag-awit. Umulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabay ang lupa. Patuloy na umagos ang bigay mong mga batis. Sa lamang nasa lupa, ay ito ang dumitilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinaig. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tagulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa.
nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Nakuha ng pasagalan, binhi sa mabuting lupa. Kumagalayong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawi, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na ang Espiritu Santong sa atin ay sinugo at ating tinatanggap ay hindi napapanatag habang hinihintay pa natin ang kaganapan ng pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Dabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay nagpapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ni Jesus ang talinhaga ng maghahasik ng binhi, na nasa paghahasik ay nahulog ang binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Ang lupang kinahulugan ng binhi ang siyang pinagbabantayan kung ano ang mangyayari sa binhi. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Salita ng Diyos ang buto ng tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nunding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalumpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagtuturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lamang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding init ng araw, ay natuyo, palibhasa'y walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pananalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isayas na nagsabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makinig ang kanilang mga tainga at pinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang isip at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakikita ninyo sa inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso.
Nilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi tumimo sa puso nila kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At nilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po nga. Mga kapatid, kung titingnan natin ang agricultural land ng Holy Land o ng Israel, ay makikita natin na ang apat na lupa na pinalagyan ng binhi ng salita ng Diyos ay makikita sa isang lugar lamang. Na ibig sabihin, ang apat na uri ng lupang ito ay maaring makita rin sa puso ng isang tao. May mga araw na baliwala sa atin ang salita ng Diyos, napakasungit natin. May mga araw naman, nakarinig tayo ng isang born again at sinabi natin, susunod na ako sa salita ng Diyos. May araw naman na tayo nagsisimba na, ngunit pagdating ng mga pagsubok sa buhay ay sinasabi natin, pinabayaan na ako ng Diyos. At merong araw naman na napakabuti natin, maging bukas palad sa ating kapwa-tao. Paano nating maharap ang ating mga sarili? Ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na ang tatlong katangi ang hihila sa atin patungo sa Diyos upang maging mabunga ang ating buhay. Ito ang tinatawag sa Ingles mga theological virtues. Ano-ano ba ito? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang pananampalataya ay ang natatanging daan para mahipo natin ang Diyos. It is only through faith that we can come in contact with God. Kaya kung wala tayong pananampalataya, hindi bukas ang ating pagkatao, isip sa Panginoon. Paano tayong makikipag-ugnay sa Kanya? Paano magiging mabunga ang ating buhay? Gayon din naman ang pag-asa. Ang nagpapahayag sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako at ang bawat isa sa atin para sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong magandang balak sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang pag-ibig naman ay paghahandog ng buhay para sa Diyos at para sa kapwa. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay. Kaya nga, ang tatlong katangi ang itong humihila sa atin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang makita natin kung paano tayo dapat mamuhay. Makita natin ang ating moral and spiritual growth dahil ang tao ay hindi pinanganak na masasabi nating mature na kaagad. Paano ba tayong magiging mature sa ating pananampalataya? Si San Pablo ay mayroong 4 na mungkahi upang tayo maging mabuting tagasunod ng Panginoon, maging mabuting Kristiyano. At ito'y paulit-ulit na natin binabanggit. Hindi ko lang alam
kung ito'y natatandaan pa ninyo o nakikita nyo sa inyong buhay. Ang una ay sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, avoid useless chatters. Iwasan ang mga walang kabuluhang pag-uusap sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan. Na ibig sabihin nito, hindi tayo basta magsasalita. Kung hindi, dapat tayo magsalita kung ito ay nararapat at dapat din tayong tumahimik kung wala namang tayong mabuting masasabi. Ibig sabihin, ang tao na marunong manahimik, his speech is not compulsive. Pero kapag salita lamang tayo ng salita, halimbawa si Mrs. galit kay Mr., salita ng salita, labang kay Mr., umalis na si Mr., ang pader na lamang ang kausap ni Mrs. Ibig sabihin, learn to be silent because silence is the language of God. Ikalawa, don't be proud. Huwag kang maging palalo sapagkat ang taong palalo ay kinukuha ang karapatan ng Diyos sa kanyang buhay. At ginagawa niyang Diyos ang kanyang buhay. Ang taong palalo gumagawa ng Diyos-Diyosan at ang Diyos na ito ay ang kanyang sarili. Kaya nasabi nga ni Santa Teresa ng Avila, humility is truth. Kaya't kinakailangan ang kapakumbabaan. Sapagkat sa kapakumbabaan, nakikilala natin ang Diyos at nakikilala natin ang ating sarili. Kaya nga, kung titingnan natin, sa mga pagkakataon tayo'y nagyayabang, ito madalas ay hindi katotohanan. Kundi dahil makita na nais nating maging maganda ang turing ng iba sa atin. Humility is truth. Ang kapakumbabaan ay katotohanan. Sabi nga ni San Ignacio de Loyola, ang kapakumbabaan ay lumakad sa daan ng katotohanan. At ang ikatlo ay learn to respect elders and consider as everyone as your brother or sister. Maging magagalangin tayo sa mga matanda o igalang ang mga matatanda at ituring ang bawat kapwa na kapatid mo. Madalas sa buhay ay naisip ng maraming tao. Ang mga matanda ay wala ng silbi, wala ng lakas, nakakalimot na o sinasabi natin nag-uulyani na. Pero makikita natin, sagana sa karanasan ang mga may edad. At ang bawat kapwa natin ay dapat nating ituring na kapatid natin. Kaya nga, pabiro kong sinasabi, madalas ko nang banggitin ito. Marami nagtatanong, bakit hindi pa ako nagsasalamin? Magiging 74 na ako, going to 75. Ang sagot ko parati, kasi hindi ako tumitingin sa pangit, kaya titingnan ko po kayong lahat. That is literal and figurative. Figurative, sapagkat dapat maganda parati ang tingin mo sa kapwa mo at maganda ang tingin mo sa kapaligiran mo. Kapag lumalabo na ang mata mo, magiging ma-PR ka. Puro reklamo lamang sa buhay. Hindi mo makita ang kagandahan ng buhay at kagandahan ng kapaligiran at iyong kapwa-tao. Ngayon sa ika-4, sabi ni San Pablo, mangyayari lamang ang naunang tatlong ito. Mangyayari yung humility, yung silence, at pag-ibig. Don't forget to pray. Don't forget to pray. Tanungin natin ang ating sarili, tunay ba tayong nananalangin? Tunay ba tayong nagbibigay ng panahon sa Panginoon sa araw-araw? At nakikita natin, ang Panginoon ay hindi natin madadaig sa Kanyang pagiging bukas palad sa atin. We can never outdo the Lord in generosity. Kaya nga, yung 4 na uri ng lupa ay maari ring nasa puso
nating lahat. Nasa buhay natin lahat. May mga araw masungit na masungit tayo, napakaramot natin. May mga araw naman na magigiliw na maging magiliw tayo sa kapwa. May mga araw naman bukas palad tayo sa isa't isa. Ngunit ang tunay na aakay sa atin sa pag-unlad, sa pag-mature sa ating pananampalataya, kung tayo'y mayroong panahon parati sa Panginoon, kung meron tayong panahon para manalangin. At madalas nating banggitin, ang pananalangin ay hindi lamang vocal prayer. Kung lumalalim ang ating buhay panalangin, naaakay tayo mula sa vocal prayer patungo sa meditation, mula sa meditation patungo sa prayer of simplicity, at mula sa prayer of simplicity, prayer of the will. Na ibig sabihin, unang antas ng pananalangin, nagsasalita ang tao, nakikinig ang Diyos. Kalawang antas, nagsasalita na ang Diyos at nakikinig ang tao. Ikatlong antas, humaharap tayo sa Panginoon, pero maaring bigyan tayo ng tangible consolation o dryness. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, if I am Lord, I should be the one in command. Pero kung tayo parati, sinusunod lamang natin ang ating gusto, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. At ang panghuli, contemplation, na ibig sabihin, sa ating panalangin, ang ating kalooban ay naayon na sa kalooban ng Diyos. At ito ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas upang maging mabunga ang ating buhay. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin na mapagbasa ay makita natin yung 4 na uri ng lupang ito sa ating sarili mismo at buksan natin ang ating isip at puso sa pagkilos at sa salita ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Kaya nga masasabi natin, tayo ba ay nakikinig sa salita ng Diyos? Tayo ba ay nakikipag-usap sa Diyos? At tayo ba ay sumusunod sa Kanyang banal na kalooban? Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli at mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, idalangin nating mamunga ng sagana sa atin ang salita ng Diyos, maihasik sa lahat ang Kaniyang binhi ng katapatan at katotohanan. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan,
upang kanyang maihasik at mamunga ng sagana ang binhi ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansang nakaririwasa, upang maibahagi nila ang kanilang yaman sa mga kapuspalad at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para makamit natin ang nagbibigay buhay na ulan at ang kaaya-ayang panahon nang ang binhi ng lupa ay tumubo at mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating sambayan ng Kristiyano, upang patuloy na maghasik ng binhi ng buhay na marangal at matapat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga magsasaka, upang ipag-adya sila sa matinding tagtuyot na dulot ng El Niño, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng yumao, upang anihin nila ang binhi ng kabutihang kanilang inihasik, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Itulot mo ang iyong salita ay magbunga sa amin ng sagana, nang maihatid namin sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang panahon sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Leo naming Papa, at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay ipahayag nga natin na tayong lahat ay magkakapatid sa ilalim ng iisang Amang nasa langit. Ama, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Hesukristo, ang aming kapatid at manunubos. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan.
Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumairin. Magbatian tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin po natin ngayon ang awit ng pasasalamat.
ang ika-anim na araw po ng ating nobinaryo. Ang misa na ika-anim ay sasagawa sa ikanlima ng hapon mamaya. Dahil pagkatapos po nun ay mayroon pang English Mass ng 6:15. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin nga ng Panginoon. Señora del Carmen, mahal na ina natin, patron ng makasaysayan, simbahan ng marasuin, pagpalain mo po ang parokya, kabayan ng aming pamilya, tulungan mo kaming lubos na magmahal, sa kapwa at mga kaaway. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.